for Sausawan! Face to face! Face to face! Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman tayo sa isang edisyon kung saan magre-resolve tayo ng mga issues. Nandito tayo ngayon sa Face to Face! B1, handa ka na ba? Mga sausawera, handa na ba kayo? Para tulungan tayong resolbahin ng ating mga issue, nandito ang ating trio tagapayo. Nandito ngayon si Father Mark Andre Eliseo, si Dr. Luz Bebelen, at si Attorney Christian Amante. Ayan, pakasama natin! Isang asawa ang nagtitimpi ng kanyang galit nang malaman niya na ang asawa niya ay may isang kirida. So, paano nga ba niya ito na-discover? Christine Gomez Ramsey, pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Good morning, Christine. So, ilang taon na kayong mag-asawa? 5 years po. Ano nga ulit pangalan ng asawa mo? Richard. Si Richard. Okay, so bakit yan nasa show natin ngayon? Na-discover ko po kasing may kabit siya. Oh my God, may kabit, kirida, number 2, may stress. Totoo ba yan? So, paano mo nalaman? Nanlalamig na lang po kasi siya bigla eh. Nanlalamig. So, ano sa tingin mo ang posibleng dahilan kung bakit siya nanlalamig sa'yo? Sa totoo lang po, hindi ko alam. Binibigay ko naman lahat sa kanya. Ang dami ko na nasakripisyo sa kanya pero wala. Ay, nagsakripisyo ka na. Oh my God. Kawawa ka naman. So, ayon sa research namin, na-discover namin na may isang bagay daw siyang tinanggihan. Anong tinanggihan niya? Naramdaman ko po kasing may kababalagan na siyang ginagawa eh. Tapos, Woman instincts ba yan? tapos, inaya ko siya. Na? Magsapin-sapin. Tapos? Tinagahan po niya ako eh. Oh my God, tinanggihan nga naman ni Richard itong si Christine sa pagsapit-sapit. Oh my God! Wala kang gana? May gana pero I'm just really tired, okay? Babe. Ayan, narito na nga ang kinaiinitan ng ulo ni Christine, ang bagong babae ng kanyang asawa. Azulueta, pumasok ka na! Face to Face to face! Face to face! Wala kang kwenta! Bakit? Ako may salita? Eh, kasi kaya kay Dino, kasi losyo ka na, wala ka ng katas! Kaya wala po! Kaya wala po! So yan, ganyan ako. So i-record natin ang hinanaing at ang mga sasabihin ni Ann Zulueta sa pagbabalik ng Face to Face! Face to face! Ang babad na tayo dito sa Face to Face! Ayan, so ang issue natin ngayong araw ay ang pangbababae ng asawa ni Christine at ang kanyang kirida ay si Ann. So, Ann, hi, hello, kamusta? Okay, so gaano na kayo katagal ni Richard? 5 months na po. Tapos, Oh? mag-continue pa po. Going strong. Okay, ilan taon na kayo? 5 years. 5 years versus Madali 5 lang yan. months. Ay, sobrang kapal mo talaga, no? Oh my God. So, wait lang. Mag-init ang mga ulo. So, paano?
nagkakilala ni Richard? Sa work po. Sa work. So, anong trabaho mo sa work mo? Ano po niya ako? Secretary po niya sa office. Secretary nga naman siya ni Richard. So, may maganda ka talagang trabaho, di ba? Kumikita po. Kumikita ka. Ang ganyan ang buhay ng isang babaeng katulad mo. Hindi ba? Kapirasong ganito, kapirasong ganon. Kapiraso ngayon, kapiraso bukas. Walang kabuuan. Buong buhay ko wala na akong pinangarap kundi matakasan ng impyernong kahirapan. Nung makilala ko si Manuel, lahat ng pangarap ko natupad. Kaya't mahalaga siya sa akin at mahal ko siya. Artists, but she adores you like anything. Akmang-akma sa pangalan mo. Ikaw ang tinuturing niyang diyosa sa mga contemporary artists. I'm so sick of living in his shadow. Wala ba akong pwedeng ma-achieve? May pinag-aralan naman ako. So, may pinag-aralan ka. Mukhang wala, mukhang wala. Ano, ikaw din? Hindi, mukhang walang pinag-aralan. Meron tayong sa States, bakit? Oh my Ay, God! secretary ka lang? Nag-iinit na ang studio natin. So, sino nga ba ang pinag-iinitan nitong dalawang babaeng ito? So, Richard! Lumabas ka na! No, I love it. Richard Ramsey, pasok! Oh my God, ang wawa pala ni Richard! Han? Anong Han? Bakit? Hi, babe! Ang papel ang mukha mo! Bakit ha? Bakit? Ako pinili! Ako pinili! Oh my God, kalma guys, kalma. Hi, babe! Han? Sama ko yung babae mo? Talaga? O diba yung sila ng galing mismo? Oh. Ayan na nga po, nag-iinit na naman muli nung pagdating ni Richard dito. Nako. Richard, paano kayo nagkakilala nitong si Ann? Katrabaho ko siya. Secretary, sexy-tary. Okay. So, sustentado mo ba si ano dati? Ngayon? Si Ann? Dati ko lang siya sinusustentahan. Dati. So ngayon, hindi mo na siya sinesustentuhan dahil Kasi isa akong strong and independent woman. Independent? Oo, Dependent ka sa independent. kanya, Oo. dependent ka pa rin sa kanya. Hindi! oh my Kaya God! sa sarili ko, no? Napaka-strong at independent woman nga naman itong dalawang babaeng nandito ngayon. So, tanungin na natin talaga, Richard, ano ang nagawa ni Christine at bakit ka lumipat sa kandungan nitong si Ann? May pagkukulang ba siya? Hindi ko madami talaga. Madami na. Ano kaya sa tingin mo yun? Busy siya sa trabaho niya lagi, wala na siyang oras sa akin. Samantalang to, lagi ko kasama sa office. Kami lagi. Secretary mo yan eh, malamang kasama mo, tanggalin mo kaya. Hindi na kaya, mahal niya ako. 5 months Oo. na. wala ka. 5 months na kami. 5 years lang kayo. So, nako Richard, alam naman natin ang issue natin ngayon ay ang pangbababae mo sa iyong asawang si Christine. So, ano ba sa tingin mo ang pagkukulang nito si Christine at bakit nanlamig ka na daw? Kasi, syempre bilang lalaki, may mga pangangailangan ako na hindi niya kayang ibigay kasi masyado na siyang busy na ibibigay naman. Napaka-patriarchal mo naman dyan, Richard! So, Manuel, huwag yan. Alam mo naman, hindi ako pwede. Hindi ko kaya. Anna, I love you. Please, stop trying, Manuel. It's hopeless. sa dinami-daming problema at mga nasabi nitong mga company na Richard at ni Christine, gusto na nating mabigyan ng linaw para matapos na lahat ng to at papapiliin din natin kung sino talaga ang gusto nitong si Richard. So, yaan ay sa pagbabalik ng Face to Face! Siyempre ako hindi. Ano, hindi niya, sinuot ka. Kaya mo, Okay.
Ayan mga sausawera at sausawera, nandito na naman tayo para mabigyan linaw ang mga hinanakit at issue nitong sina Ann at saka Richard at Christine. So nandito ngayon ang ating trio tagapayo para mabigay ng mensahe, mga masasabi nila tungkol sa issue. Okay, yes. Father Mark Andre, ano pong masasabi niyo tungkol sa issue ito? Ayun nga, ayon sa Ten Commandments na thou shalt not commit adultery. Sabi sa Biblia na dapat isang babae at isang lalaki lang ang magsama. Bawal siya magkaroon ng ibang babae. Ang ginagawa ni Richard ay immoral. Wala, sorry. Oh my God, immoral daw Richard. Yes, para naman sa payo nitong si Doktora Luz Bebelen. Ano po ang masasabi niyo, Doktora? Ayan, sa ginawa nyo kasi, masyado nang naaapektuhan si Christine. Bilang babae, bumababa na yung self-esteem niya. Nawawala na siya ng confidence. May anak ba kayo? May anak kayo, Richard. Ano na lang iisipin ng anak mo? Paano siya haharap sa ibang tao dahil sa ginawa niya? Ikaw, Ann, sa tingin mo ba, ano sasabihin ng pamilya mo sa ginawa mo? Ng mga tao sa paligid niyo. Sana pag-isipan niyo mabuti yung magiging desisyon niyo pagkatapos nito. Kasi hindi lang kayo yung naaapektuhan, hindi yung mga tao sa paligid. Kaya, pag-isipan niyo. Ayan, thank you po, Doktora Belen. So ngayon naman, kay attorney Amante tayo, makikinig ng kanyang payo. Yes, sir? Magandang umaga sa inyo, Chang Charmy. Ayon sa ating nasaksihan ngayon, hindi na to bago sa atin. Alam natin na yung pag-aasawa ay laging may kinakalaan na panibagong babae na naman. O itong si lalaki, si babae naman may bagong lalaki. So parehas may kasalanan dito ay yung dalawa magkarelasyon. Unang-una, napakahirap ayusin ito. Sa part ng magkabit, si Richard at si Ann, Richard, legal na asawa mo si Christine. So, mas pabor dapat talaga kay Christine ang lahat. So, iisipin mo, napakarami nung aayusin dito. Simbahan, yung legality, paano yung pagkasama, may anak kanina, di ba? Sinabi may anak daw kayo. So, paano mo maayos yun? Isipin mo mabuti kung anong kakahirap na nung bata na naiwan mo. Yan, salamat po, Trio Tagapayo. Napakinggan natin ang kanilang mga magagandang mga salita. So, Christine, mula sa mga payo ng Trio Tagapayo, anong masasabi mo? Okay. Gawin natin yung tama. Para sa anak natin, para sa akin, para sa atin. Ayan, narinig natin ang saloobin nitong si Christine. Anong masasabi mo dito, Ann? Unang-una po, kay Christine po, gusto ko pong humingi ng tawad. Alam ko, nanghimasok ako sa pamilya nyo, pero kasi nagmahal lang naman ako. Para po sa akin, kung ano na lang po yung piliin ni Richard, susuportahan ko na lang din po siya. So, ikaw, Richard, ano ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayong araw mo? Naisip ko na napakagago ko palang lalaki na umanap ako ng iba pang babae, may asawa naman na akong legal. Hindi ko naisip yung mga mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa akin. Yan, nakakapagsisi. Ayan, Richard, ito na ang ating huling katanungan. Sino ang pipiliin mo? Itong si Christine or itong si Ann? Si Christine po, Chang Charlie. Ann, pasensya ka na. Alam ko nagkamali tayo na ikaw yung ginamit ko sa pangungulila ko sa asawa ko. Minahal naman kita, kaso nga lang bilang asawa ko siya, mas mahal ko siya at alam naman natin ito yung tama at mali yung nagawa natin. Pasensya ka na talaga. Thank you. Thank you talaga. Siyempre, asawa ko sa'yo. Ayan, naging masaya ang pagtapos ngayon ng ating edisyon tungkol sa face-to-face.
Dahil muling nagkabalikan itong sina Christine at Richard. So para maging masaya tayong lahat, tara na at magbigayan ng hug. Okay? Hug! Sorry. At nandito na tayo ngayon sa ating aminan portion. Noong panahon ng martial law, sumikat ang bomba films. Ayon sa Bomba, Birth of a Genre ni Luigi Conti, ang tatlong primeryang dahilan para sumikat ang bomba films ay ang una, economic, sapagkat mabenta ito sa takilya. Ikalawa, kasabay ng pag-usbong ng mga bomba ang isang global sexual revolution. Pangatlo naman, ang hindi masyadong napapansin ng mga censors ang bomba. Sa kasalukuyang dekada, nagsulputan din ng mga Querida films. Walang malinaw na estadistika ukol sa adultery cases sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng Office of the Solicitor General noong 2012, umabot sa 10,528 kaso ng annulment ang ipinila noong 2012. Ito ay mas mataas kumpara sa 9,133 kaso noong 2011. Lumalabas ng kasabay ng pag-usbong ng mga Querida films ay ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapaanal ng kasal. Ibig bang sabihin nito, may impluwensya ang trend ng annulments sa trend ng Querida films? Maaari. Ayon kay Ruben Cañete, nagbago na ang identity ng machang lalaki sa Philippine cinema. Hindi na bad boy of the streets, kundi profesional na may complex psychological, sexual, and social status, and imbued with a softer, more considerate attitude among both women and gays. Ngunit, sa kabila nito, may isa pa rin na hindi nagbabago. Nananatili pa ring on top ang machong lalaki. Dagdag ni Cañete, the fact that the macho's sexual identity is assured by his being on top does not negate the fact that it takes two partners to correlate a macho. Kung gayon, nananatili pa ring stronger sex ang mga lalaki. Kumukuha ng lakas ng loob ang lalaki mula sa babae. E di the more the merrier ang peg. Ganun pa man, sa mundo ng mga tama, dapat ay stick to one pa rin ang mga kalalakihan at kababaihan. Ayan, so, kailangan stick to one, face to face! At dito na muli nagtatapos ang isa na namang edisyon sa ating programa. Ngayon, maraming magpapasalamat tayo sa ating Pino Tagapayo, sa ating mga guests, at syempre kay Biwa na sobrang nabusog. Mga sasawera at sasawera, maraming salamat sa pagtangkilik dito sa ating programa. Kapag may problema, harapin mo